Inihahandog ng Dialect Phase, ang Philippine Center of the International Theater Institute at ng Earth Savers Movement sa pakikipagtulungan ng NBC, ang Manila Broadcasting Company ang Radio Balintataw. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga minamahal naming tagapakinig ng Radyo Balintataw. Ito po ang inyong lingkod, Cecil Guidote Alvarez, sa ngalan ng Dialect ng Philippine Center ng International Theater Institute, pati na po ang Earth Savers Team sa pinarangalan na UNESCO Artists for Peace. Kung lugod po namin kayong inaanyayahan, nasamahan niyo po kami ngayong gabi sa ating pong paglalahad sa inyo ng parang art review for the year. Ano po? Ang kasama po natin ay isang batikan at kilalang chronicler. Yun talaga pong nanonood, nagpupunta at nagbibigay talaga ng komentaryo at napapabahagi ang kanyang napagmasdan, anumang maganda o anumang hindi kaakit-akit, na nagbibigay sa atin ng masasabing aral o interes para panoorin rin o puntahan. Ngunit nagbibigay ng pagbabahagi talaga. Yun ang mahalaga, the sharing of the art experience na kanyang binigyan ng pansin. Siyempre sa buong taon, ang daihong pinanonood niyan, all kinds of disciplines in the arts, from music to drama to film to paintings, pati na mga discussions, mga special events na masasabi po nating mahalaga sa pagsulong ng pag-unawa sa kultura na isang puwersa para sa edukasyon. Walang iba kung hindi, nababasa niyo po yan, daing niya pong mga reports online. Siya na ho magsasabi kung saan yung makikita na babasa ninyo sa GMA Online, nababasa nyo sa ABS. Siyempre, mas mahalaga ngayon, alam po ninyo, naglingkod na rin po siya as a writer sa Climate Change Commission, sa National Commission for Culture and the Arts. At ngayon, siya ay nandun sa, siya na lang ho magbanggit. He is an editor sa Central Desk News nila. Kaya pakinggan po ninyo ang aming kwentuhan habang sabi ko nga sa kanya, pwede pa niyang parang bigyan diin ang mga naiwan sa kanyang kamalayan na pinanood niya buong taon or even a year and a half ago. Anong mga mahalagang mga kaganapan na nagkaroon ng influensya. Kami nagagalak na naisulat niya noon ang ating mahalagang kaganapan para sa bansa, para sa mundo. Ang SDGs Resiliart Events na ngayon po ay ating binibigyan ng masabing masugid na pagtutok dahil meron pong posibilidad for an SDGs Resiliart Olympics within the next Climate Change Conference doon po sa Belém, Brazil. So yan po ang naganap mula sa Baku at pag-uusapan po natin yan. Ngunit higit sa lahat, pabayaan po nating magbalik tanaw tayo sa mga naibigan niya na naiwan sa kanyang alaala. Okay, bumati ka na muna sa iyong mga taga-basa ng iyong mga balitang sining. Walang iba kung hindi si Totel V. De Jesus. Totel. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Totel De Jesus. Ako po ay
editor sa Central News Desk ng Philippine Daily Inquirer. Marami na po ako nasulat tungkol sa cinema, theater, and everything in between for the past 2.5 decades. Yun. Anong masasabi mo ay na pumupunta ka, ando ka sa Makati, sa BGC, Yes, sa Quezon City, sa Metropolitan, sa CCP, kung saan-saan ka talagang dumadalo. Kanya, anong masasabi mo sa mga lugar na pinuntahan mo na talagang naiwan sa ng tatak sa iyong kamalayan? Okay, ganito na lang po ma'am siguro. Mag-concentrate po ako sa theater muna. Ang theater is bumalik uli siya, yung situation niya, the same as the pre-pandemic era. It's like merong on a weekend, there are so many shows going on, hindi mo na alam kung paano hatiin yung katawan mo. Just for example, just this Sunday, I watched a 1 p.m. play sa Ateneo, and then I rushed to Eastwood to watch a 3 p.m. play by Repertory, Jeffoy and the Magic Circle, ni Joy Berata, adapted from the book by Hilda Cordero Fernando and translated by Rodi Vera. Isa siyang magandang children's play. And then I rushed at 8 p.m. sa another last show ng Repertory, yung musical ni Jose Marisjan, Going Home to Christmas, na pinagsama-sama yung 22 songs niya. So, ganong sitwasyon, minsan sa isang araw I was able to watch three plays, pero hindi advisable kasi minsan hindi mo na na-absorb, like yung first one nakakalimutan mo na. So maganda manood ka lang ng 2 shows a day kung kaya mo. And so ganito yung sitwasyon before the pandemic, na vibrant ang theater scene. Oo. At yun, syempre nagpapasalamat tayo kay Ma'am Cecil dahil siya ay tagapagtaguyod ng teatro simula pa noong PETA hanggang sa Earth Sabers hanggang ngayon. So ayun, at saka sa pelikula rin, sinabi ng isang congressman dati na mas vibrant daw ang theater scene kesa sa pelikula, kasi mahal yung ticket ng, let's say 400 pesos yung ticket, 300 to 400. Hindi kaya siya ng karamihan. Whereas theater, if you save up, kahit manood ka lang naman twice a month, sulit na yon kasi it happens only once. And yung mga pelikula is pwedeng lumabas sa Netflix, ganyan. So, mas vibrant ang theater scene, ang live show ngayon. Which is good kasi, tinatawag tayo, ma'am, di ba, na parang tayo yung center ng theater sa Southeast Asia. Parang gano'n, mas vibrant ang ating scene. So, yun po. Gusto niyo po ba inyong ano pa ang mga masasabi mong tumatak sa iyong kamalayan na nagustuhan mo at sinabi mo pa sa iba na panoorin, gano'n? Okay. In the past 2 years, naging masigla ang musical theater. Ito yung tinatawag ding jukebox musical, kung saan ginagamit ang popular na discography ng mga sikat na banda tulad ng Eraserheads, Parokya ni Edgar, or adaptation ng movie like yung One More Chance ng PETA, at yung mga original din like yung Walang Aray ng PETA na adapted from Walang Sugat ni Severino Reyes. So nabibigyan siya ng twist, and dinudumog talaga, as in busloads of school children from the provinces. Dinudumog itong mga musicals na ito. Una-una syempre, like yung Huling El Bimbo sa Newport, may hatak na siya dahil sa musika ng Eraserheads. So ilang beses itong na-rerun, like parang 4 years, pabalik-balik siya. It ended last year, pero may promise na baka bumalik next year. So yun. Tapos ngayon, yung
himala ni National Artist for Film Ricky Lee na dating pelikula na ginawang musical play ng Nine Works noong 2018 I think or 2019 ay ngayon naman ay gagawing musical film na kasama sa MMFF this December. So isa rin yung kaabang-abang at magandang development na from film to musical play back to film. Yun. So parang magkapatid talaga sila. Oo. So mahalaga talaga yung masasabi natin ngayon na collaboration or fusion na nangyayari. Maraming ganun. At saka pati rin ang dance is so lively now. Ay, opo. Yung katunayan, like yung even yung sabihin natin high-end like ballet, nagkakaroon na ng mga tours sa provinces. And well, of course, Ballet Philippines, I think they're in Soler. PBT, Philippine Ballet Theater, tuloy-tuloy pa rin hanggang ngayon. Si Lisa ngayon, makuha. At saka Ballet Manila. Yung kanyang Ballet Manila. mga Christmas season. Si Shirley Alili din. Exactly. At saka ngayon, ang maganda dito, ang Pilipinas ang magiging host or organizer ng World Dance Day. Diyan po na naganap or affirmed at the International Theatre Institute Congress, kung saan kasama nga namin sa delegation ang chair ng ating dance committee, si Shirley Halili Cruz, at yung mga iba pa pong kasama natin. Kaya't napakahalaga po ito na nakikita natin ang kasiglaan talaga. At saka pinakita nga rin po natin paano sa sayaw ay nagagamit ang tema ng SDGs. Kaya't sana nga, we are very grateful for the endorsement of Congressman Roman Romulo na siya po ay taga-pangulo o taga-pagganap ng committee sa Congress on Education. Meron din po kaming endorsement mula kay Senator Pia Cayetano, na siya naman ay talagang naging unang chairman ng SDGs Committee sa Senado. At nandyan din po ang endorso ni Senator Cynthia Villar at ni Senator Loren Legarda. Kanya inaasahan natin na magkakaroon ng positive masasabing asabog ng cultural explosion na pinapakita sa buong Pilipinas ang paggamit ng tema sana ng SDGs para mas maunawaan at talagang mapatupad natin ang ating obligasyon bilang isang miyembro ng UN na ipatupad ang 2030 United Nations Sustainable Development Goals. So yun ho ang hopefully we can expect. Siyempre, nasa sa board yan if they will adopt the proposal. Ngunit magiging maganda at maningning na halimbawa ang mobilization of the arts to show how important it is as an essential ingredient for sustainable development, for embedding values for peace, at saka para po sa emergency response for climate action. So, yun po ang mga mahalagang kaganapan. Ngunit, tanungin pa rin natin si maganda yung binanggit niya na itong crossing ng stage and film. Talagang ang gusto po natin ay interdisciplinary utilization at saka intercultural. Ngayon nga dahil napakadali na through technology, yung fusion with other countries with their other cultural traditions or artistic expertise. Ito ngayon ang bagong trend na nangyayari. So ano naman ang masasabi mo mga foreign shows na nag-click dito na dinala? Kadalasan mga concerts naman. Of course yung Miss Saigon this year na ang isang from repertory si
Miren, I forgot her name, my God. So, basta yun, Miss Saigon, then last year, it was Hamilton sa Soler. Ayun pa, gusto ko banggitin na yung nabanggit ko kanina, mga original Filipino musical siya. Yan, mahalaga yun. Oo, Mas magandang originals talaga. Oo, yung pong yung One More Chance na musical ng PETA, galing siya sa One More Chance na movie ni na John Lloyd Cruz at Bea Alonso. Tapos yung Bar Boys the Musical this year ng Barefoot Theater Collaborative ay galing din sa isang pelikula na ang title Bar Boys. It's about a group of law students, yung struggles nila sa law school. And then another was well, basically yun. So yun yung synergy ng from film to musical. Tapos ngayon ang naka-crossover na bumalik yung Himala the musical. Magtanungin ko pala, di ba may plan kayong gumawa ng excerpt ng yung The Alejandro Roses for February? Was it February? Mangyari, alam mo, si Dr. Roses as national artist is celebrating his centennial. Itong original zarzuela, modern zarzuela, hango sa kanyang very famous short stories. Yung mga kabataan ngayon siguro hindi masyadong alam na talagang he is one of our foremost talagang satiric humor author, no? Yeah. At samantalang yung kanyang mga short stories based on cockfighting naging very famous. Sa katunayan, kasali itong Something to Crow About, galing po ito sa kanyang short stories, pero has been utilized by UNESCO. Meron pong pinili kay anding sa collective nila and has been translated in several languages. At mahalaga pong hindi lang as ibang klaseng national artist ito human rights advocate, patriot, masasabi pa nga may prinsipyo. At saka si Nick Joaquin ang tawag sa kanya noon 007 dahil siya ang nagpabalik sa ninakaw na original documents ni Rizal. Noli and Elvili. So napakahalaga na bigyan ng pansin ang kanyang centennial celebration. So hopefully, makakausap namin ngayon ang St. Paul's. Alam po niyo, magkakaroon nga sila ng Broadway on a Run to pay tribute to Father Reuter. Itong January. Hopefully, baka February or March, magawa yung reprise from Anding Roses, Something to Crow About. It's an original music also na gawa naman ni Ferdy de Madura. At saka ang nag-transform yan ay si Isagani Cruz. It's a team of tulong-tulong si Professor Ongoko, pati sila Frank. Marami pong naganap. At saka naging artista po namin dyan yung nagdala at namumuno ng McDonald's dito sa Pilipinas. Si George Young na isang tenor. Makikita po ninyo na siya ang lumabas na Supreme Court Judge. At nakatutuwa, nung pinalabas po namin yan sa New York, ang nanood ay si dating Supreme Court Justice Hilario Davide. At nakatutuwa na talagang naibigan niya, na nagsalita pa siya. At actually, yung founder ng Inquirer, providentially was in New York and saw it and gave us a huge feature and excellent review. Walang iba kundi si Eggy Apostol. So, that's really very memorable sa naganap sa Off-Broadway sa La Mama Theater na
binuksan pa ni Ellen Stewart. Kakalimutan niyo ma'am sabihin, kayo ang director ng Something to Pro. Okay. Nakatutuwa naman po na nagawa po natin yon because that was really the ambition of Dr. Roses na bago man lang siya pumanaw ay nakita niya at nadala itong original zarzuela sa New York, sa LA, sa San Francisco. Si Nora Honor, nagpunta pa nga sa San Francisco noon. So nakatutuwa, binigyan pa kami ng mga key to the cities kung saan nag-perform sa LA, Glendale, nakatutuwa Alex po. Theater. At siyempre ang kasama rin namin noon na partner ng Earthsavers ay walang iba kundi ang UST. Coral. Okay. At saka, yung binanggit mo tungkol sa tuwan-tuwa si Gigi Velarde David dahil yung isa sa kanilang baby dancer ay nakuha na bata dun sa Miss Saigon. Yes. Oh, ma'am, last. So, tuwan-tuwa talaga sila Gigi at saka dala rin nila itong nag-perform doon sa festival sa Vietnam. So talagang ang galing ng Pinoy sa lahat ng mga musical things. At saka ngayon po, nandito rin ang Fourth Impact na pinagmamalaki po namin dahil nag-umpisa po yan ng training nila sa Earthsavers. At natulungan po natin para yumabong lalo ang kanilang galing, and they were just recently awarded in Southeast Asia na popular music group. Nandito po sila hanggang January at we mentioned it nga to si Cecil D. Baka ako nandito pa sila dahil Tubong Isabela ay ma-feature sa Bambanti Festival. So, propose po natin kay Governor Tito Albano ng Isabela kasi nabigyan rin po sila ng award noon as para sa Women's Month. Kasi talagang 4 na batang kababaihan very talented na mula nga po dyan sa Norte. At from poverty, through their talent, ay bumuti naman ang kanilang buhay at ngayon ay namamayagpag sa iba't ibang programs ngayon dito sa Pilipinas at doon ngayon sa Amerika. Babalik sila for performances in America in February. Really? Siguro ma'am, ang magandang song na parang fade out song yung sa Something to Crow About, yung duet ni Joel Trinidad and Lisel. Ito yung Love at First Inside. Importante po yun dahil palaging sinasabi natin love at first sight. Ito Anding Roses coined the word of love at first insight. Ipaparinig po natin yun bago tayo magtapos. Ngunit isa rin pong magandang kaganapan ay ang ating pong Congressman, Toft de Venecia, ay isang mahalagang alagad ng sining na hindi lang po sa direksyon, sa production, ay hindi lang sa paglikha ng mga performances. The latest was yung kanilang carousel. At recently po naman yung Tiny Beautiful Things starring Isa Calzado. It's about writing letter writers, and there's an advice columnist played by Isa Calzado. So it's about self-evaluation, it's about healing, it's about connectivity, it's about opening up yourself. So maganda siya, parang theater therapy. Ganon kasi yung tema nung Sandbox ni Tom. Sandbox Collective. Mangyari kasi,
Kasi celebrate nga lang ng 20th anniversary ng pagpanaw ng kanyang mahal na kapatid. Na anak nga. So, very concerned talaga siya sa healing power of the arts kasi yun nga ang ginamit niya. At saka, siya po talaga ang namuno para sa batas on creative industries. Magtatapos na po ang kanyang termino. And ang balita po ay he will be on a special program in London. Okay, great. Break muna siya. Tapos syempre babalik at matindi ang kanyang paglilingkod. Nabigyan na yan ng mga awards. Yun ho maganda dahil there are all kinds of awards both in cultural tourism, pati na para po sa performing arts, katulad ng Aliw Theater Awards. Papasalamat nga po tayo dahil pati ang Something to Crow About ay nabigyan ng Best Musical and Best Direction. Meron din po ang bagong tatag na Leaf Awards nila Frank Rivera at CJ Andaluz na nagbibigay rin ng pagkilala sa mga iba't ibang pook sa Pilipinas, especially on festivals. Hindi lang Manila Center. So, yun po ang magandang mga kaganapan. Kaya masigla. At saka, we really have to be grateful to a lot of our artists, hindi lang mga sports people, na kung saan-saan po ay talagang nagbibigay sila ng karangalan sa ating bansa, lalo na sa musika. Yung latest nga lang, yung nanalo sa Voice. At marami po. Kami rin po, meron kaming isang Earth Saver na marami pong medalya rin na nakuha sa Copa. Si Benedict Balagot. So, sa lahat po ng mga tumutulong, very recently nga rin we paid tribute to Rafi Benitez na magaling na cultural animator na namamahala sa Eriwon Art Center sa pagbibigay rin ng espasyo. So, meron yung government, meron yung mga private, maski na now commercial spaces. Very recently po, nakausap namin yung isa sa tagapamahala na owners ng SM. Kasi nung nasa NCCA po ako, ay binigyan namin ng award ang SM for its hospitality to PWDs. So, suggestion namin, baka pwedeng mag-partner. Ang daing mga have talent, iba't ibang pook. So, sabi namin, baka pwedeng PWDs have talent para mapandila rin ang galing kahit na mga PWDs na fused with other vulnerable groups na mapapakita talaga ang kanilang talento at ang kanilang contribution. Lahat ay maaring magbigay ng masasabing ambag para mapabuti natin ang katayuan ng ating mga komunidad at saka mabigyan diin ang kahalagahan ng sining na it's really a catalyst for education for all. Ang arts and media ay talagang isa pa rin pong masasabing alternative learning platform para maabot lahat. At inaasahan po natin na magkaroon talaga ng masusi. Nakakalungkot nga po, merong mga budget cuts on culture and education. Siyempre, marami hong umaangal, pati na yun sa health, ay mukha naman papakinggan na mabigyan ng revision na itong nangyari sa budget. Dahil hindi ho pwedeng isang tabi ang kahalagahan ng edukasyon at ang kultura na sinasabi. At lalo na ang kalusugan, Diyos mio, talaga pong napakahirap ang katayuan ng ating mga mamamayan, lalo na yung mga mahirap
kami nga nagpapasalamat marami po sa aming mga alagad ng sining na ilapit namin, mga PWDs sa Malasakit Center. At nakatulong po yun. So, dapat nga the National Health Program, yun ang pinakamahalaga sa anumang bansa. At yun ang masasabi natin bukod sa edukasyon ay dapat naaabot sa lahat ng sektor ng ating mga mamamayan. Yun, tama Yun. po yun. So, papasalamat po tayo kay Totel de Jesus para sa pagbabahagi niya ng kanyang mga karanasan as an arts chronicler. At dahil nga nais nating mamayani ang pagmamahalan ngayong Pasko, pakinggan po natin mula sa original composition from Anding Rosa's concept of love at first insight, inaawit ni Joel Trinidad at Lisel Batukan. It's love not at first sight. It's love at first inside. It's love at first inside. You make me see the light. Ito po ang inyong lingkod, Cecil Guidote Alvarez, sa ngalan ng Dialect ng Philippine Center ng ITI, pinamumunuan ngayon ni dating Senador Joey Lina. At nandyan din po ang Earth Savers na itinatag ng yumaong environmentalist Senator Heherson Alvarez. Nagpapasalamat po kami sa inyong walang sawang pagmamalasakit, pakikinig sa Radyo Balintataw. Salamat din po sa aming mga kasama o kakampi para ihatid ang paaralang bayan sa Himpapawid, DZRH Radyo Balintataw. Yan po ay ang Mapicon Herbal-Based Insecticide, Tesoros House of Native Arts and Crafts, Cazuela Spanish Colonial Cuisine Restaurant, 4 Maginawa Street, UP Teachers Village, Quezon City. Para sa social media needs, contact info@abacussolutions.ph. Para po sa hospitality partnership, we want to thank Prince Hotel, which gives you affordable luxury, comfort, hearty meals, and inimitable service in the heart of Manila, managed by Manila Hotel. At Vermont na po, it is about time you check the Christmas hamper selection to delight your loved ones and friends at Manila Hotel. Call 8527-0011. Salamat din po sa aming Technical Supervisor Salvador Bongmoyar, Executive Assistant Susan Claudio ng Caffeinated Palette, pati na rin po Exelon Alvarez, Earth Savers National Youth Director, Production Coordinator, Roderick Alo. Sana po sama-sama po ang ating pakikiisa para sa kapayapaan, para sa climate justice, at patnubayan nawa tayo ng Panginoong Diyos. Mabuhay ang Pilipinas.